Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1101, isang kwarto ng babae. Biz. Isang nakakatakot na lakas ang pumalibot sa katawan ni Linfang at kumislap ang mga ilaw. Pakiramdam ni Linfang ay parang nilalamon siya ng kung anong lakas. Teleportasyon. Mabilis na napagtanto ni Linfang na aalis na siya sa palasyo. Sa sandaling kinuha niya ang trono ng emperador, ang lakas ng teleportasyon ay bumalot sa kanya at dinala siya sa ibang lugar. Inaasahan ni Linfang na hindi siya magtatapos ng labis. Biz. Naramdaman ni Linfang na dumarating siya sa isang lugar. Gayunpaman, madilim ang lahat sa paligid niya, walang liwanag. Hindi masabi ni Linfang kung nasaan siya. Mukhang masyado akong naging masaya. Naisip ni Linfang na nakangiti ng pilit. Ang akala niya ay pupunta siya sa ibang maliit na mundo, hindi niya inaasahan na sa ibang lugar siya magte-teleport. Si Kyung-chi ay hindi naka-teleport kasama niya. Si Linfang ay hindi nag-aalala tungkol kay Kyung-chi bagaman, siya ay malakas at nabubuhay ng libu-libong taon. Gagawa siya ng paraan para makilala si Linfang. Huang Fulong, malamang hindi mo na ako kailangang hintayin pa. Isip ni Linfang. Baka isipin ni Huang Fulong na namatay na si Linfang. Bagamat may pag-asa si Linfang, baka napunta si Yuyu at ang iba pa sa ibang maliliit na mundo at na-teleport din. Marahil ay nakahanap pa sila ng paraan para lisanin ang maliliit na mundo. Umaasa si Linfang na magpapatuloy siya sa pagiging napakaswerte. Pagkaraan ng ilang sandali, napagtanto ni Linfang na ang lugar na kanyang kinaroroonan ay mukhang isang kuweba. Mayroong maraming mga armas, ngunit lahat sila ay sira o hindi magamit. Ang unang naisip ni Linfang ay ang lugar na ito ay marahil ay isang kuweba kung saan ang isang emperador ay nagsasanay ng pagtatanim at may isang taong bigla ang umatake sa kanya. Kinuha lang ng attacker ang pinakamahuhusay na armas at iniwan doon ang mga bagay na hindi nagagamit. Lumakad ng ilang hakbang si Linfang at napagtanto na ang lugar ay tinatakan ng isang layer ng putik. Inilibing siya sa ilalim ng lupa kumbaga. Kahit nasira na ang lahat, ang lugar na ito ay naglalaman pa rin ng mga puwersa at lakas. Naisip ni Linfang na nararamdaman ng pambihirang enerhiya. Mainam pa rin na magsanay ng paglilinang sa loob. Iniisip ko kung nasaan ang katawan niya. Bulong ni Linfang. Naglabas ng enerhiya si Linfang at nagsimulang maghukay sa kisame. Gaya ng inaasahan, napakalalim niya sa lupa. Pagkaraan ng ilang sandali, naramdaman ni Linfang ang napakagandang enerhiya habang malapit na siyang makapasok sa ibabaw. Napakaganda ng lugar na ito at tila nagbubunga ng talento, ang dalisay na chi dito ay hindi kapanipaniwala. Ito ay isang uri ng celestial chi. Halos malasing na ako sa loob. Sa sandaling iyon, biglang huminto si Linfang at iniunat ang kanyang kamay. Hinawakan niya ang isang bagay na napakatigas. Pinipigilan siya nitong lumabas. Nag-condense siya ng matalas na enerhiya sa kanyang kamay at sinuntok ang solid matter na iyon. Narinig ang mga kaluskos habang nabasag ang bato. Ang hirap, bulong ni Linfang. Sinubukan niyang tumagos sa ibabaw ng lupa ngunit natigil pa rin siya at napadpad sa isang silid. Ang lugar na iyon ay naglalaman ng chi ng isang babae. Mabango ito ngunit napakaluma. Ang lugar na iyon ay silid ng babae. At saka, ang napakahirap na bagay na nabasag niya ay talagang isang kama na bato. Naiina si Linfang. Napagtanto niya na sa una ay may nasa kama na kakabasa lang niya, isang babae. Nagsasanay siya ng cultivation ng salakayin niya ang kama kaya siya ay ganap na walang pagtatanggol at tinamaan ng pag-atake ni Linfang. Ang kanyang chi ay naging magulo at ang kanyang bibig ay dumudugo na. Si Linfang ay hindi nakaimik at nagsimulang pagpawisan. Napatay na sana siya sa sarili niyang pag-atake. Malamig ang tingin sa kanya ng magandang babae. Ang kanyang magandang katawan ay natatakpan ng puting tela, ang kanyang mukha ay natatakpan ng puting belo. Iyon ay higit na kagandahan kaysa sa isang tao, kung siya ay nakangiti, ang lahat ng mga bulaklak sa mundo ay tila walang lasa kung ikukumpara. Nanatiling tahimik silang dalawa. Tumiti si Linfang, napahiya siya habang sinabi niya, humihingi talaga ako ng paumanhin. Hindi ko naman sinasadya. Bakit ka inilibing sa ilalim ng aking kama? Huling sabi ng dalaga. Tumingin si Linfang sa kanya. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Naniwala ba siya sa sinabi nitong hindi niya sinasadya? Napaka-awkward ng pakiramdam ni Linfang. Tumiti siya ng pilit. Alam niyang hindi niya talaga maipaliwanag. Kumuha siya ng pil at naglakad palapit sa kanya. Hindi mahalaga kung maniwala ka sa akin o hindi ko talaga sinasadya, narito ang isang healing pill. Hindi man niya sinasadya, napadpad pa rin siya sa kwarto ng isang babae at nasugatan. Tumigil ka, sa tingin mo ba magtitiwala ako sa'yo? Malamig na sabi ng babae, nagpakawala ng malalakas na enerhiya. Kahit na siya ay malubhang nasugatan, nanatili pa rin siyang mapagmatsyag. Sino ka? Bakit mo ginawa iyon? Galit na sigaw ng dalaga. Naging matigas ang katawan ni Linfang. Sinisikap niyang alertuhan ang mga tao. Biglang naisip ni Linfang. Gayunpaman, hindi siya umimik habang nagsimulang tumakbo. Nang makita iyon ng dalaga ay nagulat siya. Hindi niya maintindihan kung ano ang nangyayari. Kung si Linfang ay hindi pumasok sa kanyang silid para sa kanya, bakit siya dumating? Napakawalan Jia. Gustong umalis ni Linfang, ngunit naramdaman niya ang dalawang hibla ng chi na pumipigil sa kanya. Bitawan mo ako. Nakita ni Linfang ang dalawang babae, pareho silang nakalusot sa ikaapat na layer ng Tian Chi at mga cultivator ng espada. Talagang hindi niya alam kung nasaan siya.
Iniunat ni Linfang ang kanyang kamay at naglabas din ng matatalas na sword energies. Naging espada ang buo niyang katawan nang pilit niyang makagitna sa dalawang babaeng iyon. May umatake. Malakas na sigaw ng dalawang babae. Naramdaman ni Linfang ang isang malakas na chi na hamarang sa kanya. Ilang tao ang dumating sa ere. Soon cultivators, at ang kanilang chi ay makapangyarihan. Mamamatay ka dito. Galit na sigaw ng mga cultivator. Napailing si Linfang mula ulo hanggang paa sa kanilang mga boses. Malas ngayon. Si Linfang ay naging maswerte sa buong panahon at ngayon siya ay napakamalas. Saan siya nagpunta? Maraming malalakas na cultivator. Mayroong higit sa 100 Zoon cultivator na nakapaligid sa kanya. Wala siyang magawa laban sa kanila. Tama ang hula ni Linfang, ang lugar na iyon ay napakaganda at pinalaki ng talento. Isang malakas na grupo ang nagtayo roon. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1102, Pagkidnap. Bumalik ka, tumingon si Linfang, wala sa kanya ang kanyang lifeboat at hindi rin niya magagamit ang kanyang demonyong espada para makatakas mula sa napakaraming malalakas na cultivator. Ang mas masahol pa, ang malalakas na cultivator na iyon ay malamang na hindi lamang ang naroon. Tumingon si Linfang. Gusto niyang gamitin ang kanyang unang landas para umatras, ngunit ang dalawang babae ay tumingin sa kanya habang naglalabas sila ng mas maraming sword energies. Ilipat. Pinagsama ni Linfang ang gininto ang enerhiya sa kanyang mga kamay at itinulak ang dalawang babae sa isang tabi. Gumalaw siya na parang hangin nang hindi nag-aksaya ng oras. Inakala ng dalawang babae na medyo malakas si Linfang, hindi nakakagulat na inatake niya ang ibang babae sa kanyang silid. Tumigil ka, hinabol nila si Linfang, ngunit ginagamit ni Linfang ang kanyang Xiaoyao agility technique at napakabilis para sa kanila. Ang babaeng nakaputi ay nasugatan at nagpapagaling pa rin sa sarili. Naglabas siya ng malamig na enerhiya nang makita niya si Linfang na sinusubukang tumakas. Paumanhin, kailangan kong protektahan ang sarili ko. Gumalaw si Linfang sa hindi kapani-paniwalang bilis. Kailangan niyang gamitin siya bilang isang kalasag kung gusto niyang tumakas. Subukan at manggahas. Malamig at nakakasilaw ang mga mata ng dalaga. Ang chi sa kanyang silid ay dalisay at mabango. Nabigo si Linfang, ayaw niyang atakihin ang ganoong kagandang babae. Sa pagkakataong iyon ay bahagyang huminto siya. Pinagmasdan niya ang isang puting lotus na lumitaw at naging malaki, sapat na laki upang bumalot sa kanya. Nasugatan siya pero malakas pa rin siya. Isip ni Linfang. Nagulat siya. Pahinga. Ang mga daliri ni Linfang ay naging matalas na talim habang inaatake niya ang puting lotus, gayunpaman, hindi niya ito mabali. Paso. Nagkondense si Linfang ng apoy at purong chi na naging itim at madilim na lotus. Sinira ng kanyang masamang enerhiya ang purong puting lotus. Pagkatapos, nagpatuloy si Linfang sa pagtakbo. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ng dalaga. Inilabas niya ang celestial chi, at biglang napuno ang buong silid ng mga puting lotus na gawa sa purong enerhiya. Pinalibutan nila si Linfang, ngayon ay halos hindi na siya makagalaw. Tila ang mga enerhiya sa silid ay hindi na maaalis sa kanyang lakas. Anong klaseng lugar ito? Napakalakas niya, isip ni Linfang. Sa sandaling iyon, maraming malalakas na cultivator ang nagtipon sa labas, napagtanto ni Linfang na hindi ito maganda para sa kanya. Paunti-unting lumilitaw ang mga enerhiya sa silid, sa wakas, ang batang babae ay nasugatan na hindi niya kayang panatilihin ang kanyang pinakamahusay na lakas. Bitawan mo ako. Nagpakawala si Linfang ng itim na apoy at sinira ang purong enerhiya sa paligid niya. Natapakan niya ang lupa at naglabas ng mga enerhiya na gumagalaw patungo sa dalaga. Paumanhin. Ang mga banal at nakasisilaw na ilaw ay lumitaw habang ang kamao ni Linfang ay naging isang napakalaking gininto ang kamay. Lumapit ito sa dalaga at hinawakan siya, hindi na niya ito mapigilan sa pagkakataong ito. Bastos. Galit na sigaw ng dalaga. Walang sino man ang nakahawak sa kanya, ngayon, isang estranghero ang pumasok sa kanyang silid at sinunggaban siya ng napakalakas. Seal. Isang nakakatakot na lakas ang lumabas mula sa napakalaking gininto ang kamay at tinatakan ng chi ng babae, halos hindi na siya makagalaw ngayon. Kinaladkad siya ni Linfang patungo sa kanya at namutla siya. Ang gigantic holy spell ay medyo malakas, gaya ng inaasahan. Isip ni Linfang. Natutunan lang niya ito, ngunit ito ay medyo makapangyarihan. Nagpupumilit siyang pumawala ngunit hindi niya magawa. Tumigil ka, malamig na sigaw ni Linfang, lumingon at nakatingin sa mga taong nagmumula sa labas. Alam mo ba ang ginagawa mo? Malamig na tanong ng isang tao. Nakakagulat na may naglakas loob na pumasok sa kwarto ng dalaga, irresponsible iyon. Paano niya nagawang makapasok sa kwarto niya? Hindi ko sinasadya. Nag-teleport ako sa ilalim ng kwarto. Nawala ako at gusto kong lumabas. Bitawan mo ako at hahayaan ko siya. Mahinahong sabi ni Linfang. Hindi niya alam kung nasaan siya, kailangan niyang manatiling mapagmatsyag. Kailangan niyang ipaunawa sa kanila na isa itong malaking hindi pagkakaunawaan. Sige, bitawan mo na siya at papakawalan ka namin. Sabi ng isa sa kanila. Hindi sumasang-ayon si Linfang dyan. Kung hahayaan niya muna ang babae, papatayin siya ng mga ito sa isang iglap. Paumanhin, aalis ako kasama siya at kapag ligtas na ako, hahayaan ko na siya. Sabi ni Linfang na biglang bumangon sa ere. Nabasag niya ang kisame sa silid, na gumuho pagkatapos.
Kayong dalawa ang nangunguna, kung hindi, hindi ko magagarantiya ang kaligtasan niya. Subukan at manggahas. Galit na sigaw ng dalawang babae. Si Lin Fang ay baliw. Mas mabuting palayain mo siya, anak. Sabi ng isang matandang lalaki. Tumingin si Lin Fang sa paligid, napakaraming malalakas na cultivator. Ayaw niyang maging kaaway ng mga iyon, nakakatakot. Kailangan niyang makatakas sa lalong madaling panahon. Mauna ka, naglabas si Lin Fang ng sword energies para ipakita sa kanila na kung gugustuhin niya, madali niyang mapapatay ang babae. Sige, walang problema, sabi ng isang nakatitig kay Lin Fang. Pagkaalis ko, pumunta at suriin ang lupa sa ilalim ng kanyang silid, naglalaman ito ng dragon chi. Napakaganda ng lugar na iyon at nagbubunga ng talento. Hindi ko sinasadyang pumunta dito. Paliwanag ni Lin Fang. Maniwala ka man o hindi, hayaan mo na lang ako. Nakatitig si Lin Fang sa dalawang babae at pinakawalan si Chi, ngunit hindi masyadong malakas ang kanyang Chi, ayaw niyang takutin sila. Ang dalawang babae ay mukhang nag-aalangan at ang babaeng hawak ni Lin Fang ay nagsabi. Pangunahan. Kahit na natatakot at galit, napakaganda niya. Roger. Sabi ng dalawang babae at commandant ang silhouettes nila. Nagsimula silang manguna sa daan. Lahat ng mga Zone Cultivator ay nakatingin sa isang tao. Hayaan mo na si Baguio, walang mangyayari sa kanya. Walang pakialam na sabi ng taong iyon. Pagkatapos noon, pumasok siya sa silid ng babae at tumingin kung saan sinabi ni Lin Fang na tumingin sila. Parang nag-iisip siya. Hindi siya nagsinungaling. Mayroong talagang napakalakas na enerhiya doon. Siguradong may emperador na nakatira dito noon pa. Talaga bang napunta siya dito nang hindi sinasadya? Hindi naman siguro siya nagsinungaling. Kung hindi, paano makakarating dito ang isang cultivator ng ika-4 na layer ng Tianqi? Hindi namin siya mabitawan kahit na hindi siya nagsisinungaling. Sinasabi ng lahat kung ano ang iniisip nila na parang nakalimutan na nila ang mundo sa kanilang paligid. Si Lin Fang ay umamoy at nakakita ng mga bulaklak, nakakita siya ng mga palasyo kung saan nagbunga ng hindi kapani-paniwalang purong chi. Ang teritoryong iyon ay malamang nakabilang sa isang malakas na grupo ng impluensya. Sa sandaling iyon, dalawang silweta ang tumaas sa abot tanaw, ang isa sa mga ito ay may napaka-partikular na chi at mukhang napakalakas. Paumanhin. Bulong ni Lin Fang. Ipinulupot ni Lin Fang ang kanyang mga kamay sa dalaga na para bang naging malapit ito sa kanya at hindi na parang kinikidnap siya. Nang makita siya, nagulat sila. Isa sa kanila, mukhang galit na galit ang isang binata. Alisin mo ang maruruming kamay mo. Malamig na sabi ng binata. Ngunit mas hinigpitan pa ni Lin Fang ang yakap sa babae. Wala itong kinalaman sa iyo. Malamig na sabi ng dalaga habang nakakunot ang noo. Nagpatuloy si Lin Fang sa paggalaw. Sinulyapan lang ni Lin Fang ang binata nang walang pakialam. Naglalabas ng malamig na enerhiya ang binata na parang gusto niyang atakihin si Lin Fang, ngunit pinigilan siya ng katabi niya. Nakidnap si Zhu Baguio. Walang pakialam na sabi ng taong iyon. Nagulat ang binata. No wonder, kung hindi niya hahayaang hawakan siya ng ganoong lalaki. Gusto ko siyang iligtas. Sabi ng binata. Ang isa naman ay tumugon, pinapabayaan siya ng mga matatanda dahil malakas siya. Kung susubukan mong iligtas siya, ito ay magiging kontraproduktibo. Hindi mo kailangang mag-alala sa kanya. Kailangan mong maging mas malakas kung gusto mo siyang alagaan. Sabi ng taong iyon na inaalis ang binata. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1103, malakas na babae. Napagtanto ni Lin Fang na ang lugar ay napakalaki. Tumakbo sila ng mahabang panahon at nakatagpo ng maraming tao sa daan. Nakita din nila ang maraming Zone Cultivator. Gayunpaman, sinulyapan lang nila si Lin Fang at ang babae, ngunit walang ginawa. Tila naniniwala sila na walang kinalaman sa kanila ang mga makamundong gawain. Nagalit ang ilang kabataang lalaki nang makita nilang magkalapit si Lin Fang at ang babae. Gusto nilang salakayin si Lin Fang, ngunit pinigilan sila ng mga matatanda sa pag-atake. Nanatiling tahimik si Lin Fang sa buong biyahe, gusto lang niyang umalis sa lalong madaling panahon. Sa wakas, nakarating na sila sa exit. Huminto si Lin Fang. Sila ay nasa isang maliit na mundo. Isang maliit na mundo, muli. Pwede ka nang umalis dito. Pwede mo na siyang bitawan ngayon. Malamig na sabi ng dalawang babae. Paumanhin, wala pa ako sa ligtas na lugar. Sagot ni Lin Fang habang siya ay umalis. Paglabas niya, nakakita si Lin Fang ng kagubatan at kabundukan sa ilalim niya. Nasa langit siya. Ang ganda ng landscape. Napabuntong hininga si Lin Fang, lumingon siya at tumingin sa lugar kung saan siya nanggaling. Naroon lamang ang mga manipis na bangin at mga nakasabit na bato. Nagkaroon ng ambon na naglalaman ng celestial chi. Ang dalisay na chi ay sobrang siksik dito, mukhang isang fairyland. Ano ang lugar na ito? Tanong ni Lin Fang sa babae. Tiningnan lang siya nito ng masama, ngunit hindi sumagot. Nakakagulat, hindi alam ni Lin Fang kung nasaan siya. Huwag na nga, kalimutan mo na, sabi ni Lin Fang. Ang dalisay na chi sa mga bundok ay hindi kapani-paniwala. Ginamit ni Lin Fang ang kanyang Xiaoyao agility technique at umalis. Sinubukan siyang habulin ng dalawang babae, ngunit mabilis siyang nawala. Makalipas ang mahabang panahon, tuluyan na silang umalis sa bulubundukin at nakarating sa isang maulap na lugar. Nagulat si Lin Fang nang makita niya ang isang lungsod doon. Ang bulubunduking iyon ay isang maliit ito. Bulong ni Lin Fang. Nagulat siya.
Gusto niya talagang malaman kung nasaan siya ngayon. Maraming tao ang nakapansin kay Linfang at sa babae. Nang makita nila ang dalaga, hindi sila nakaimik. Sino ang binata? Maraming tao ang galit na nakatingin kay Linfang. Kilala ka nilang lahat, sabi ni Linfang sa babae. Ngunit nagpatuloy siya sa paggalaw sa abot ng kanyang makakaya. Napakaraming malalakas na cultivator doon, kailangan niyang maging mapagbantay at magpatuloy sa pagsulong. Ang hindi alam ni Linfang ay napansin ng lahat kung gaano siya kalakas na humawak sa kanya. Parang pinipilit niya itong maging girlfriend. Sa wakas, nakarating siya sa isang tila kalmadong lugar at nakarating. Matagal nang walang nakatira doon. Tumingin si Linfang sa babae. Nanatili siyang tahimik na parang walang makakaapekto sa kanya sa sandaling iyon. Nasaan ba tayo? Tanong ni Linfang. Nag-aalala siya. Umaasa siyang hindi siya malayo sa lalawigan ng bahwang. Nanatiling tahimik lang ang dalaga. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Linfang ang kakaibang chi, ito ay isang celestial chi. Nagpapagaling ka, sabi ni Linfang. Malamang na alam ng dalaga ang isang spell para pagalingin ang sarili ng palihim. Boom! Naglabas si Linfang ng isang malakas na chi, ngunit mabilis na nawala ang epekto ng kanyang Demon Seal Stone. Agad namang kumalas ang dalaga at malamig na tumingin sa kanya. Ang kanyang mga puting damit ay kumikislap sa hangin na tila isang celestial na nilalang. Isang purong snow lotus ang lumitaw sa kanyang kamay at lumipat patungo kay Linfang. Nag-ambala siya ni Linfang sa isang mahalagang sandali ng kanyang paglilinang at nasugatan siya. Tapos, kinidnap siya. Naglabas si Linfang ng nakakasilaw na sword energies. Slash. Isang talulot na kasing talis ng isang espada ang lumitaw sa snow lotus at lumipat patungo kay Linfang. Sirain. Ang mga daliri ni Linfang ay parang matalas na talim, hinawakan niya ang talulot ng lotus, ngunit hindi ito mabali. Slash, slash. Maraming petals ang naghiwalay at bumaril patungo kay Linfang. Si Linfang ay biglang napalibutan ng matatalim na sumisipol na mga talulot. Kahit nasugatan siya, malakas pa rin siya. Sabi ko naman sa'yo hindi ko sinasadya. Makakaalis ka na, hindi na kailangang makipag-away. Sabi ni Linfang na naglabas ng mas sumipol na sword energies. Inilabas pa niya ang kanyang level 7 sword intent. Kung hindi mo sinasadya, bakit mo ginawa iyon? Sabi ng dalaga. Talagang hindi siya naniwala sa kanya. Malapit na siyang makapasok sa susunod na cultivation layer nang pigilan siya ni Linfang. Nagsanay siya ng celestial cultivation. Muling isinilang. Galit na sigaw ng dalaga. Nagsimulang lumutang muli sa hangin ang mga talulot ng snow lotus. Matulis na lotus. Ang lotus ay nagsimulang umikot sa hangin at gumagalaw patungo kay Linfang na parang boomerang. Ito ay ganap na winasak ang espada ni Linfang na si Chi. Gaano kalakas? Isip ni Linfang. Nanatiling tahimik ang dalaga. Nagpapagaling pa siya. Biz. Lumitaw ang nakasisilaw na mga ilaw na pilak mula sa likod ni Linfang. Dahan-dahan niyang binuksan ang silver rings niya. Sila ay lubhang matalas habang sila ay gumagalaw patungo sa lotus. Matalas ang tunog ng metal sa hangin. Ang batang babae ay umungol at ang kanyang lotus ay biglang lumitaw sa itaas ng ulo ni Linfang. Naglabas siya ng mas nakakasilaw na snow energies. Ikinapak ni Linfang ang kanyang mga pakpak na pilak. Ang mga talulot ng nyebe ay patuloy na lumulutang sa paligid niya. Ang espiritu ng Choklan. Sabi ng dalaga. Kumislap ang mga mata ni Linfang. Kilala ng dalaga ang Choklan na ang ibig sabihin ay hindi siya masyadong malayo. Kailangang nasa lalawigan ng bahwang siya. Marahil ay nasa hilagang bahagi pa rin siya. Kung hindi, hindi makikilala ng babae ang espiritu ng Choklan. Snow Lotus Vitality. Sabi ng dalaga. Napuno ng celestial energies ang hangin. Ikinapak ni Linfang ang kanyang mga pakpak at lumipat patungo sa babae. Gusto niyang hawakan muli ito, ngunit patuloy na lumalabas ang mga talulot ng nyebe mula sa kanyang katawan at nakapalibot sa mga binti ni Linfang. Anong klaseng kapangyarihan yan? Isip ni Linfang. Pagkatapos, naglabas siya ng mga enerhiya ng apoy at naakit ang mga enerhiya ng araw. Ngunit, hindi pa rin niya nagawang basagin ang mga talulot ng nyebe. Gumalaw muli ang batang babae at isang lotus ang lumipat patungo kay Linfang. Kumislap ang mga mata ni Linfang. Sinuntok niya ang hangin habang umaalingaw ang mga tunog. Kasabay nito, naglabas si Linfang ng itim na apoy. Nagulat ang dalaga. Hindi niya akalain na ang cultivator ng ika-4 na layer ng Tianqi na kumidnap sa kanya ay maaaring maging napakalakas. Akala niya ay madali niya itong matatalo. Sirain. Bumangon si Sword Chi sa hangin habang lumilipad siya patungo sa kanya. Napakalakas niya kaya nadama ni Linfang na mas determinado kaysa dati. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1104, Katawang Langit. Celestial Lotus, hindi masisira, protection. Nang makita ng batang babae si Linfang na mabilis na gumagalaw patungo sa kanya, nagsimula siyang umawit ng isang mantra. Nagsimulang lumitaw ang mga talulot at lotus. Ang mga snowflake ay naging lotuses. Huminto si Linfang at umatras, ngunit napaliligiran siya ng isang field ng lotuses. Nagulat si Linfang. Halos hindi siya makagalaw. Mahigpit na purong chi. Tumingin si Linfang sa paligid, napapalibutan siya ng mga purong chi lotuses na naglalaman ng celestial chi. Anong nakakatakot na spell? Naisip ni Linfang ang lahat ng matatandang iyon na hindi pinansin sa maliit na mundo. Ngayon naiintindihan na niya kung bakit.
Ikaw ang unang tao na talagang kumidnap sa akin. Ikaw din ang unang taong gusto kong patayin. Walang pakialam na sabi ng dalaga. Ang mga matutulis na talulot ng nyebe ay patuloy na lumalabas mula sa kanyang mga kamay. Ang unang taong gusto mong patayin. Nagulat si Linfang. Napakalakas ng babaeng iyon, hindi pa ba siya pumatay ng sinuman? Ngunit ito ay isang hindi pagkakaunawaan lamang. Sabi ni Linfang. Kahit na kinidnap niya, gusto lang niyang protektahan ang sarili niya. Kung hindi, paano siya umalis sa maliit na mundo? Sinubukan mong damumi ang aking kaluluwa, kaya kailangan kitang patayin. Sabi ng dalaga na iginalaw ang kanyang mga kamay at pinakawalan pa ang mas matutulis na sumisipol na mga talulot ng nyebe. Napaungol si Linfang at pinakipot ang mga demonyong enerhiya. Naglalaman ang mga ito ng lakas ng pagsabog at naglalabas ng mga dumadagandong na tunog. Marahas na sinuntok ni Linfang ang mga lotus at nagawa nitong mabali ang ilan. May lumabas na dugo sa kanyang mga kamay at bigla itong nakaramdam ng sobrang sakit. Nagpatuloy si Linfang sa paggalaw, hindi pinapansin ang sakit. Inilabas ni Linfang ang kanyang busog, kahit nabali ito, naglalaman pa rin ito ng nakakatakot na dami ng chi. Sirain. Galit na sigaw ni Linfang habang sinimulan niyang bumaril ng mga palaso sa mga lotus. Boom boom boom. Ipinagpatuloy ni Linfang ang pagbaril sa lotus field, dahan-dahan itong pinaghiwa-hiwalay. Ibinuka niya ang kanyang bibig at bamantong hininga. Ginamit niya ang kanyang Xiaoyao agility technique para umatras at nagpatuloy sa pag-shoot ng mga arrow habang pinagkondens ang purong chi sa bow. Biz. Nayanig ang kapaligiran na parang nabasag ng palasong iyon. Itinaas ng dalaga ang kamay para harangin ang pag-atake. Pulang dugo ang lumitaw sa kanyang mapuputing kamay na nalalatagan ng nyebe. Ubo-ubo. Umubo siya. May lumabas na dugo sa gilid ng bibig niya. Hindi pa siya tuluyang nakaka-recover. Nag-condense si Linfang ng mas maraming enerhiya sa kanyang bow at arrow. Siya ay inaapi ng napakaraming lakas na iyon. Hindi tayo magkaaway, wala akong sinubukang gawin sa'yo, bakit gusto mo akong patayin kahit nasugatan ka? Sabi ni Linfang na walang pakialam. Hindi tayo magkaaway, wala akong sinubukang gawin sa'yo. Nang marinig siya ng batang babae, sinabi niya ng may kaawa-awa. Bukod sa mga matatanda, wala pang lalaking pumasok sa aking silid, ngunit ikaw ang pumasok. Sa tingin mo ba mapapaalis kita? Ito ay isang pagkakamali, nasugatan kita ng hindi sinasadya, kailangan mong maunawaan. Hindi mo ako mapapatay dahil lang sa hindi pagkakaunawaan na ito. Hindi na kita kailangan kausapin, sabi ko naman sa'yo, kinidnap mo ako kaya papatayin kita. Walang atubiling sabi ng dalaga. Malamig ang ekspresyon ng mukha ni Linfang. Hawak-hawak niya ang kanyang busog habang sisabing. Masyado kang tiwala sa sarili mo, Biz. Muling bumaril ng mga palaso si Linfang. Once sinabi ang dalaga nang lumitaw ang isang ilusyon, ito ay naging mga titik na naglalaman ng nakasisilaw na celestial energies. Ang mga arrow ay hindi makalapit sa mga kakaibang nakakasilaw na celestial energies. Napaungol si Linfang at ikinumpas ang kanyang mga pakpak. Lumapit siya sa dalaga at sinubukang suntukin. Kaagnasan. Pinipo ni Linfang ang itim na apoy sa kanyang kamay, gayunpaman, hindi rin ito gumana. Ang kanyang itim na apoy ay agad na napatay. Naglabas si Linfang ng mas maraming demonyong enerhiya sa kanyang kamay. Lalong naging matindi at madilim ang kanyang itim na apoy, tila walang makakapigil sa pag-ataking iyon. Sirain. Galit na sigaw ni Linfang. Pinalapot din niya ang desolate chi sa kamay na iyon. Ito ay isang malakas at paputok na pag-atake. Nagulat ang dalaga. Sinubukan niyang mag-counterattack, ngunit hindi siya binigyan ni Linfang ng pagkakataon. Mukhang natulala ang dalaga. Hindi niya akalain na makakalusot si Linfang sa kanyang celestial body. Kahit na siya ay nasugatan, ang isang cultivator ng ika-4 na layer ng Tianqi ay hindi dapat makipagkompetensya sa kanya. Tiningnan niya ito ng malamig, ngunit nanatiling walang takot. Malakas ka, paulit-ulit mong sinasabi na kinidnap kita at nadamhan, tingnan natin kung ano ang gagawin mo kapag tinanggal ko ang saplot mo. Sabi ni Linfang. Hinawakan niya ang belon niya at tinanggal iyon. Mukha siyang nasaraan ng loob. Siya ay nagtataglay ng isang celestial chi, nagulat si Linfang, iyon ay ang parehong chi bilang Mengqing. Tumingin ang babae kay Linfang sa malamig na paraan. Hindi lang siya nadungisan at kinidnap, kundi hinubad din niya ang kanyang belo. Sobrang lapit niya sa mukha niya. Mukhang nalilito si Linfang. Naalala niya ang manyab na puting balat at celestial na anyo ni Mengqing. Hindi ka kasing galing sa kanya. Sabi ni Linfang. Nagulat ang dalaga. Sino ba ang tinutukoy niya? Nakita niyang nalilito si Linfang, halos mukhang nakangiti siya. Hindi niya naintindihan. Maaari kang pumunta. Sabi ni Linfang na walang pakialam na pinakawalan ang babae. Hindi niya maintindihan kung bakit kakaiba ang kinikilos ni Linfang. Anong ibig mong sabihin na hindi ako kasing galing niya? Tanong ng dalaga. Siya ay mga 20 taong gulang at nakalusot na sa ika-7 layer ng Tianqi. Halos makapasok na siya sa ika-8 layer ng Tianqi, ngunit nag-ambala siya ni Linfang. Kahit magkamukha kayo, hindi ka kasing galing sa kanya. Bago pa magbago ang isip ko, umalis ka na. Sabi ni Linfang. Siya ay nabigla. Katulad nino. Isang tao lang ang kamukha niya. Ang pangalan ko ay Zhu Bagyo, alalahanin. Kapag gumaling ako, lalapit ako at papatayin ka. Sabi ng dalaga na ibinalik ang saplot sa mukha. Zhu Bagyo.
Bulong ni Linfang. Zhu Linglong, Zhu Bagyo. Pinalabas ni Linfang si Zhu Linglong at ngumiti. Tumingin ito sa kanya at siya. Meng Qing, maraming malalakas na cultivator sa lalawigan ng Bahwang. Ayaw ng nanay mo na isama kita kaya hindi ako naglakas loob na isama ka ng madalas. Huwag kang magalit sa akin. Sabi ni Linfang. Kinailangan niyang hanapin ang Celestial Land of Alchemists at hanapin ang banal na tableta para tulungan si Meng Qing na makabawi. Siya ay nag-aalala bagaman, mayroong napakaraming malalakas na cultivator na maaaring makapinsala sa kanya. Magagawa ba nilang ipagpalit ang isang banal na tableta para sa isang mataas na kalidad na banal na sandata? Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1105, Gintong Lotus. Umalis si Zhu Bagyo. Ang lamig ng mukha niya. Lumabas na si Zhu Bagyo. Narinig kong may kumidnap sa kanya at nasugatan. Iniisip ko kung anong ginawa niya. Imposible. Papatayin ko ang sino mang maglakas loob na saktan siya. Maraming tao ang nag-uusap habang si Zhu Bagyo ay nagpakita sa harap ng karamihan. Hindi niya pinansin ang mga ito at sinabi, "Akin siya. Walang makakahawak sa kanya." Pagkatapos, umalis siya at nawala. Nagulat sila. Siya ay kanya. Hindi siya papayag na atakihin siya ng ibang lalaki. Anong ginawa sa kanya ng bakla na iyon? Maraming tao ang nagalit at nagsimulang lumipat patungo sa lugar kung saan siya dinala ni Lin. Hindi na malaya ni Linfang kung gaano karaming tao ang nagpahalaga sa babaeng iyon. Walang hiya na lalaki, nang ahas siyang kidnapin ng isang celestial na babae. Kahit hindi siya papayag na patayin natin siya, at least matuturuan natin siya ng leksyon. Lahat ng mga taong iyon ay kinasusuklaman si Linfang dahil sa pagkidnap sa babae. Patuloy na tumatahol ang mga aso. Sabi ni Linfang nang mapanukso at walang pakialam. Maraming tao ang gustong patunayan sa babaeng iyon kung gaano sila katatag. Lumakad pa sulong si Linfang at hindi pinansin ang mga taong iyon. Kahit na hindi sila mahina, karamihan sa kanila ay nakalusot hanggang sa ikalimang layer ng Tianqi. Inagaw mo si Zhu Bagyo at sa tingin mo makakaalis ka ng ganyan, gusto mo talagang mamatay. Manatili ka rito, hindi kanya pinatay, pero at least mapilayan natin ang iyong paglilinang. Walang hiyang bastard. Galit na galit ang karamihan. Si Linfang ay mukhang malamig at hiwalay. Tuloy-tuloy siyang tumakbo sa crowd. Asar. Galit na sigaw ni Linfang. Ang kanyang kamao ay naglalaman ng puwersa ng lupa at langit. Isang cultivator ng ika-4 na layer ng Tianqi na nasa paraan ni Linfang ay pinalipad. Umubos siya ng dugo at namutla ang mukha niya. Parang hindi nila nakita ang nangyari, maraming tao ang nakapaligid kay Linfang. 1,000 Buddha na suntok. Sigaw ni Linfang habang ang mga suntok na parang anino ay umaatake sa bawat direksyon sa paligid niya. Hindi huminto si Linfang. Nagpatuloy siya sa pagtakbo habang gumagalaw ang sword energies patungo sa kanya. Nagpakawala si Linfang ng napakalaking kamay na parang anino. Ang lakas ng espada ay hindi maabot sa kanya at nawasak. Ang umatake ay itinulak pabalik sa lupa. Napakaraming tao ang nababaliw dahil sa Zhu Bagyo. Isip ni Linfang. Ang mga taong iyon ay naiinip sa kanya, bagaman. Tumingin siya sa kanila at malamig na sinabi, "Mawawalan ako ng awa kung may magtangkang hamarang muli sa akin." Ang kanyang level 7 sword intent ay sumalakay sa kapaligiran. Ang mga tao ay tumingin petrified. Parang sinasaksak ang mga ito sa pagtingin pa lang sa kanya. Sirain siya at dalhin ang kanyang katawan sa Celestial Land of Alchemists, baka sakaling makagawa sila ng tableta gamit ang kanyang katawan. Tama, patayin mo siya. Masyadong mabait ang Celestial Girl, hindi niya siya pinatay, pero dapat. Gusto ng lahat na patayin si Linfang. Galit na galit sila. Celestial Land of Alchemists. Sino ang Celestial Girl na pinag-uusapan nila? At paano nila nalaman ang tungkol sa Celestial Land of Alchemists? Si Zhu Bagyo ba ay mula sa Celestial Land of Alchemists? Tanong ni Linfang sa isa sa kanila. Inagaw mo ang Celestial Girl ng Celestial Land of Alchemists, papatayin ka namin. Sagot ng taong iyon, tila sinasagot ang tanong ni Linfang. Inagaw ba niya ang Celestial Girl of Celestial Place? Ang maliit na mundo ba ay tinawid niya ang Celestial Land of Alchemists na hinahanap niya? Naiina si Linfang. Kanina pa niya hinahanap ang lugar na iyon para makahanap ng tableta para kay Meng Qing, baka si Zhu Bagyo ay may ganoong klase ng tableta. Kaya pala parang Celestial at Holy Place ang lugar na iyon, napakasarap ng amoy dahil may mga hindi kapani-paniwalang halamang tumutubo doon. Kaya pang pagalingin ng babae ang sarili niya nang hindi ko napapansin. May katuturan ang lahat ngayon. Isip ni Linfang. Narito si Suling. Si Suling ay nakapasok sa ika-6 na layer ng Tianqi at siya ay umiibig kay Zhu Bagyo. Papatayin niya ang lalaking iyon. Naisip ng karamihan nang makita nilang may nakasakay sa isang leon na may 3 ulo sa himpapawid. Mukha siyang maharlika at dominante. Nabalitaan niyang kinidnap si Zhu Bagyo kaya agad siyang pumunta. Hindi pa bumabalik si Zhu Bagyo sa Celestial Land of Alchemists, baka mahanap ko pa siya. Isip ni Linfang. Hindi pa siya masyadong nakakaalis, at nasugatan siya kaya mas mabagal siya. Kung mayroon siyang mga table tasks, marahil maaari kong ipagpalit ang mga ito sa isang bagay. Isip ni Linfang. Nagpatuloy siya sa pagtakbo palayo. Ayaw niyang maging kaaway ang mga tao mula sa Celestial Land of Alchemists, kailangan niyang kumuha ng mga table tasks mula sa kanila. Talagang gustong mamatay ng lalaking iyon.
Kakainin siya ng leon ng buhay. Naisip ng karamihan. Lumipat si Suling patungo kay Lin Fang at sinabing, "Papatayin kita." Nagsimulang umungal ang kanyang leon, na nagpayanag sa kalangitan. Ibinuka nito ang 3 bibig. Lumitaw ang mga nakakasilaw na ilaw. Sinimulan ni Lin Fang na ipakpak ang kanyang mga pakpak na pilak. Kinagat ng leon ang isang pakpak niya at lumabas ang dugo. "Dugong hayop, asar ka," malamig na sabi ni Lin Fang. Sumimangot si Suling at tumayo. Inihagis niya ang sarili kay Lin Fang. "Papatayin kita dahil sa pagkidnap sa Celestial Girl." Sinuntok ni Suling ang hangin sa direksyon ni Lin Fang. Ikinapak ni Lin Fang ang kanyang mga pakpak at inatake ang mga kamao ng kanyang kalaban gamit ang kanyang mga pakpak. Hindi naman nagpatinag ang kanyang kalaban. Lumipad si Lin Fang patungo kay Suling at itinaas ang kanyang kamao. Ibinalik ni Suling ang kanyang mga kamay at naglabas ng isang agresibong chi. Ang kanyang mga kamao ay nagmistulang dambuhalang pose ng leon, umuungal pa ito na parang leon. Boom boom boom. Nabasag ang espasyo sa kanilang paligid. Nagpatuloy sina Lin Fang at Suling sa pagsuntok sa isa't isa at halos hindi makahinga ang karamihan. Nakapasok pa lang si Lin Fang sa ika-4 na layer ng Tianqi, ngunit napakalakas niya. "Wala akong oras makipaglaro sa'yo, mamatay ka," malamig na sabi ni Lin Fang. Isang golden lotus ang lumitaw sa kamay ni Lin Fang at ito ay nakasisilaw. Lumipat ito patungo kay Suling. Kasabay nito, hindi tumigil si Lin Fang at naglabas ng sword energies. Snow Lotus Vitality. Ang mga tao ay natulala. Nakita nila ang malalakas na cultivator mula sa Celestial Land of Alchemists na gumamit ng pag-ataking iyon, paano rin ito magagamit ni Lin Fang? Hindi ba inagaw ni Lin Fang ang Celestial Girl? Miyembro rin ba siya ng Celestial Land of Alchemists? Natigilan din si Suling at namutla ang kanyang mukha. "Tumigil ka, hindi na ako lumalaban. Sabi mo gusto mo akong patayin." Malamig na sabi ni Lin Fang. Nakakatawa. Ang kanyang nakakasilaw na enerhiya ay naging mas nakakatakot. Si Suling ay napapaligiran ng mga nakakatakot na enerhiyang iyon, hindi na siya makagalaw pa. Pagkatapos ay naglabas si Lin Fang ng sword energies at pinutol ang katawan ni Suling sa dalawa. Ang mga tao ay namangha. Paano kaya madaling papatayin ng isang cultivator ng ika-4 na layer ng Tianqi si Suling? At paano niya magagamit ang mga pag-atake mula sa Celestial Land of Alchemists?